Looney ni-reveal ang ghostwriter. Ruddick gusto pa ding bumatel. At Jonas aminadong pwedeng kay Sendlook ang panalo. So tara. Isa nga si Looney sa goat ng karamihang mga battle MCs. Base ito sa ginawang content ni Sur noong nakaraang ahon. Dahil nga naman malaki ang naiambag ni Looney sa eksena. Marami siyang naimpluwensya ang mga bagong MCs dahil sa tila advance niyang lirisismo. Sabi nga ng iba, ang mga battle daw na nag-iisang Looney ay timeless. Para sa'yo yung GOAT ng battle rap sa Pilipinas? Kung simula hanggang ngayon, Looney pa din eh. May Looney, hanggang ngayon. Para sa Looney. Kaya nag-set ng standard. Looney. Looney talaga yan. Si Looney. Si Mrs. Looney. Parang Kaya kung isang araw ay magpo-post si Looney na meron pala siyang ghostwriter, ay talagang nakakagulat ito. Sa nakaraan niyang ang post, dito ay may litrato sila na magkasama sila ni Malupiton at may caption na ghostwriter reveal. Pero alam naman natin na isa lang itong biro. Idol, pati kita buwa-battle. Wala eh. Medyo busy pa yung ghostwriter ko eh. Sino ghostwriter mo? Pwede sabihin eh kasi kaya nga ghostwriter eh. Pero parang Cash G. Alam mo bakit bumibigat yung bara niya? Bakit, Idol? May dura ni Cash G. Ikaw ang... At kung sumbatan lang din ang mga naitulong kay Enigma, mga case lang ng birang binuhat mo sa akin buong liga. Sa kabilang balita naman, isa nga si Ruddick sa mga unang nakilalang MCs na galing Mindanao. Ang huling laban niya nga ay Contra Run na ginanap sa Pocosganay 6, lugar ng Mindanao. Nakuha ni Ran ang panalo sa dikit na laban na 3-2. Pero tila dinibdib ni Ruddick ang pagkatalo niya sa laban na yun. Yo, yo, yo. Yo, Enigma, wag mo na akong papatilin sa Davao. Ganun pa man, noong nakaraang Isabuhay 2019, isa nga si Ruddick sa nagpahirap sa iniidolo ngayon ng karamihan na si Six Threat dahil muntik na nga siyang masilat ni Ruddick sa unang round ng turna. Guys, pambeses para sa Ang hirap nun. Ang hirap ng laban na yun. Sana tabla na lang. Pero dahil tournament tayo, may pito tayong hurado. Ang boto, 4-3 para ay 6 threat. Kahit si Looney ay aminadong dikit ang laban na ito at ramdam niya yung presensya ni Ruddick sa live kaya naging 4-3 ang score. Dikit tong laban na to. Tsaka nagulat ako kay Ruddick. Hindi to ganito dati. Malaki yung improvement niya in terms of writing. Tsaka sa performance niya din. Galing nung energy level niya dito. Talaga magugulat ka kay Ruddick dito pag sa live. Halimbawa, yung pagkahimay natin na ginawa natin, syempre, dito na yun may mga rewind. Kumbaga, inanalyze talaga natin. Pero syempre, sa live, unang dinig mo, lalo na sobrang laki ng improvement, sobrang drastic na improvement na Ruddick dito. Talaga mapapaboto ka kay Ruddick. So kaya pala sinasabi nila na medyo controversial daw tong laban na to dahil Ang tanong ngayon ng mga battle rap fans, bakit hindi na bumabattle si Ruddick? Sa video nga na ginawa ni Ruddick mismo, dito sinabi niyang gusto niya pa ding bumattle. Pero hindi lang daw siya nabibigyan ni Enigma. Pero intindi niya naman daw ito dahil marami daw na magagaling na bago na deserve mabigyan ng spotlight. Idol, ba't di ka na lumalaban sa flip top? Actually, lalaban pa rin naman tayo, no? Kung may laban tayong dumating. Ayun, yung katanungan na yan, kumbaga, ang pinaka-the best na answer dyan ay si Enigma. Si Enigma lang nakakaalam. Yan, si Boss Arik, si Boss Enigma. Depende lang sa kanya. At saka isipin mo rin yan, ang dami ring mga deserving na mga bata, mga new and up and coming, no? Pero tayo, ready tayong lumaban anytime. Ayun. Nag-aabang lang tayo, abangers lang muna tayo ngayon. So, Sabi mo, jokes mo nagiging bara. Nagpapatawa ka ba? Bara ko nagiging droga. Sa panahon ngayon, parang shabu konti lang nakakakuha. At sa huling balita, naging style clash nga ang naging laban sa pagitan ni Sendlook at Jonas na napanindigan nila ang kanilang mga estilo. At dahil doon ay naging classic ang laban. Sa comment section nga ng nasabing laban, maraming kasabi na Sendlook ang laban na yun. Sa reaction video nga din na ginawa ni Jonas, na kahit siya mismo ay pwedeng Sendlook talaga ang panalo. Depende na lang daw sa maghuhurado kung anong preference nila. Yun.
may mga nagsasabi kasi na si kay Lucas to, yung mga opinion nila na yon para sa akin sobrang solid din nun. Dahil syempre na-appreciate na nila, no, na-appreciate na nila yung style ni Lucas kung gaano kalupit. Ayun din yung isa sa nakakatuwa yung nakakatuwa ron. Kaya nung nababasa ko yung mga comment na para kay Lucas to, no, na ano din ako na may ganun din talaga siyang angulo pag tinignan nyo. Yun, para sa akin itong battle na to ay sobrang solid nung battle na to. Kahit ako, aminado ako na tangina, hindi ko akalain na ganun kaganda namin may magagawa ni Lucas tong battle na to. At props kay Lucas, sobrang galing ni Zendlook. Sobra.